Yun, isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero natin. Ano po? So ngayon, update lang po ako sa pond na ginawa natin. After 2 days na ginawa natin. Ito naman po doon lang sa mga bagong gustong mag-alaga ng crayfish na ganito po yung sit-up ng kanilang pond na konkreto or hollow blocks. So yun nga, kung hindi mo pa napanood ang unang video natin sa paggawa ng pond, so ilalagay ko ang link ng video dito sa baba po ng description ng video ito. Okay, paano ko ginawa? Kasi ito yung una namin ginawa. Sabi ko nga ay mayroong leak. Ito yung unang ginawa namin. So napakalakas po ng leak nito dahil umaga hapon kami naglalagay o nagdadagdag ng tubig. Kaya nag-decide kami na gumawa ng bago at lagyan ng waterproof. So yun na nga, dito natin ngayon makikita kung sino yung mga gustong gumawa ng pond. So kahit wala pong finishing, walang finishing yung ating wrap lang po yan. So ang ginawa ko ay bumili lang po ako ng tawag dito, ng waterproofing. Yan, pang waterproof natin at yan po ang ipinunas ko dyan. So yun, successful po ang ating ginawa. Okay. Nung pong nilagay namin yan ay 7.5. So ayan, ngayon ganyan pa rin po siya, hindi na po bumaba ang tubig. Okay. Yun, sa mga magtatanong na wala pang idea, first time pong gagawa nito, kung gusto po ninyo magtatanong kung anong ginamit kong pang waterproof, ito po yun. Yan, Super Turcel. Okay, yan ang ginamit ko rito, pang waterproof. So, etong isang isang galon, isang galon ang laman po nito ay siguro ang lawak nitong isa na to na ginawa namin is 3 meters. Okay, mga 3 meters, hindi ko nasukat o mga 3 meters by 1.5 ang lawak po nito. So ang ginawa natin para lang po makatipid yung taas na hindi abutin ng tubig, hindi ko na rin po yan nilagyan. Ayan, ganyan lang siya. Kumbaga ang level ng ating waterproof ay halos nasa 8 inches or 10 inches lang or 12 inches din pala. Isang roller din po ang ang taas ng ating waterproofing para po makatipid kayo. Pero kung may budget ay di okay lang, mas maganda kung ipunasan lahat. So ito, meron namang direction to use tong na to. Madali naman doon sa mga first timer na gagawa. Ang gamitin lang po ninyo ay brush. Okay? Brush po ang gamitin na siya pong ipambabrush dyan. At dito, kunting tip lang din po bilang nakagamit na nito. May nakalagay kasi rito na ito pong ganito kalaki, yung 1 gallon na to. Ang tubig na rito is 1.5 liter lang. Okay, just add 1.5 liters of water, pero malapot po siya, kaya ang ginawa ko ay pinalapnaw ko pa po siya para mas madaling ipunas. So ganun pa rin, effective pa rin naman po siya. Okay, effective pa rin po. So ang isang ganito, hahaluan mo lang ng 1.5 or i-adjust mo siya, yung medyo, wag naman masyadong malabnaw at wag din masyadong malapot kasi mahirap na ipunas sa brush kapag malapot. So yun nga mga kalakwatsero. Okay, successful po ito. Ang gagawin namin ngayon ay tatanggalin, yan yung unang babad natin, ang purpose po natin. So papaano po ang tamang proseso nito. Ang ginawa ko ngayon, nakababad na po ng 2 araw ito. Okay, 2 gabi, 2 araw ang tubig na yan. Ano po yung purpose natin dyan? Ang purpose po natin dyan ay para po matanggal yung chemical. Okay, para tanggalin lang po yung chemical na siya makakasira po sa ating crayfish. At itong mga saging na yan, yung puno ng saging na yan, kung meron kayong puno ng saging, tadtarin nyo lang po ng ganyan, kasi ang puno ng saging, ayon po sa pag-aaral, yan, ayon sa pag-aaral, sa YouTube ko rin po nakikita kung ano yung benepisyo ng puno ng saging na tinadtad dyan. Ito daw po ay pang-neutralize
ng chemical ng simento. Okay, yung pong chemical ng simento, chemical ng ating waterproofing. So dahil po dyan, sisipsipin niya po yan, neutralize niya po yung chemical na meron po dyan na siyang makakasira sa ating crayfish. Yung iba na nakita ko, hindi na nila pinapalitan ang tubig, hindi tinatanggal ang tubig. So kami, para safe, tatanggalin ulit namin yung tubig, and then papalitan natin ng panibago, at hayaan lang din natin ng 2 araw ulit para ang chlorine, kasi ang source po ng aming tubig ay nawasa. Okay, so para naman ang chlorine ay matanggal sa tubig, hayaan lang natin yan dyan ng 2 araw ulit, no? Ito tatanggalin namin ngayon to, no? Lilinisin yan. Okay, para ready na pagkaraan ng 2 araw, pwede na pong ilipat natin, no? Ilipat na natin yung mga ano dito, mga laman na nandito, kasi nga iwa-waterproof pa rin po namin itong area na to kasi masyadong malakas sa tubig, no? Iwa-waterproof na namin to. At the same time, makita na rin natin yung mga breeder na mga buntis, kasi may mga buntis na po, may mga itlog na dyan. So pagkatapos niyan, no, i-segregate na natin yung mga may itlog na breeder, no, para sa susunod hindi na tayo mga pa kung alin yung may itlog at wala. Ayun na nga mga kalakwatsero, samahan niyo po kami sa paglilinis ng pagtanggal ng tubig, pagtanggal nito, pero ibabalik ko rin po ulit yung mga saging na yan, no, para naman mas maganda talaga, mas safe po yung ating tubig sa chemical, kasi wala akong ibang pang testing ng tubig kundi yung sa acidity lang, no, kasi yun lang naman po talaga ang medyo critical, no. So dito, total nasubukan na rin naman namin dito na ganyan yung proseso, okay naman siya so far. So yun lang, medyo sa acidity talagang medyo mataas po, pero kaya naman ng mga crayfish natin. Okay, so yun, samahan nyo po kami sa paglinis ng pan natin. Ayun mga kalakwatsero, kung makita ninyo, di ba? So, ganyan na po kababaw yung ating tubig. Kung makikita nyo, meron siyang crack dyan sa kanyang flooring. Pero wala pa rin naman pong leak yan. Yan, dito meron din po. Kasi nung nagkaroon po ng crack yan, ay pinunasan ko na lang po. Dati na pong may crack talaga yan, pinunasan ko na lang po ng Torocel natin. At nakita naman natin na kahit kung mapapansin nyo na may ganyan siya, wala naman po talagang tagas, no? Hindi po nagbawas yung ating tubig. Wala po siyang leak. Kaya safe pa rin po. Talagang maganda po yung Torocel nating ginamit. Kasi kung titingnan mo, crack siya, pero wala pong tagas yan kasi napasukan na po ang loob niyan. No, yan yung kinapalan ko dati. Okay? So, etong konting tubig na to, pasipsip na lang ulit natin kung matanggal pa. Kung hindi naman, okay na yan. Kakunti lang naman. Di ba, boss? Pwede na yan? Pwede na yan. So, siguro para hindi na tayo magbabad ulit ng tubig niya ng 2 araw pa ulit. Ngayon, tanggalin na natin yan para ngayong araw i-transfer na natin dito. Kasi yun lang naman, kaya tayo kaya tayo magbabad ng tubig dahil sa chlorine. Ready na yan. So, yung tubig dito, ilipat na lang natin dito. Para diretso ilipat na natin yung crayfish. O, sige. Baba pang pang? Hindi, ganun pa rin. So, ayun na nga mga kalakwatsero. Nilipat na po namin yung tubig para hindi na, yung tubig na galing na dito, okay, yung galing na dito sa lumang pond, nilipat na lang natin yung tubig para hindi po magkaroon ng water shock sila. Okay, kisa sa maglagay kami ng panibagong tubig dito, and then i-standby na naman ng 2 araw para po sa chlorine, no? At pagkatapos niyan, ito masasayang, maitatapon natin. So, ang ginawa natin ay transfer na lang yung tubig sa pamamagitan ng pump natin. Ayan, no? So, ito siya. Yan. So, kung kulang, dagdagan na lang natin ng konti. Inilipat na rin namin yung aming, rito. Ayun na yung filtration natin, yung filtered. Okay? So, ayan.
So, yun, ganun lang po ang ginawa namin dito mga kalakwatsero. Okay, sana doon sa mga bagong nagpaplano na gumawa ng pond at mag-alaga ng crayfish. So, sana ay nakatulong po ang video ito kung paano po natin gawin ang ating pond. Secured na natin sa umpisa pa lang dahil yun yung pagkakamali namin doon. No? Ay hindi po siya na-secured ng waterproofing. Kaya ayun, lakas ng tagas. Kaya araw-araw tayo naglalagay ng tubig. So ngayon, ito sana maging maayos na. Pero okay na, kadalawang araw ng babad itong ating pond na bago. So far, wala naman po siyang leak. Ayan, nilipat na natin mga kalakwatsero yung crayfish dito. Okay, mula dito, inilipat na doon sa kabila. Ayan, yung mga halaman, ilipat na rin natin. Lipat na rin natin itong halaman dito. Sa gitna. Yan. Sila. Diba, nagsipagtago na. Ayun. Yung iba ay malalaki na doon pa. Ayan. 6. Babae. Ayun lang. So sa ating mga kalakwatsero, kung nakatulong po sa inyo ang video ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin natin ang notification bell para kapag mayroon po tayong bagong video ay agad-agad po kayong manonotify at ikaw yung unang makakapanood ng ating mga video ngayon. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. Bye-bye and God bless po.